Alam mo bang hindi lahat ng lalaki ay ginawa para manguna? May mga lalaki na tahimik, mabait, at laging nasa gilid ng spotlight, pero sa likod ng mabuting imahe nila, may malalim na psikolohikal na dahilan kung bakit sila hirap maging dominante. Ito ang mundo ng mga beta males, ang mga lalaking nakakulong sa hierarchy ng lipunan na hindi nila namamalayan. Sa seryang ito, pag-uusapan natin ang totoong psikolohiya sa likod ng pagiging mahina, submissive o emotionally dependent na lalaki at kung paano ito nabubuo sa utak ng tao. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. Ngayon alamin natin, ano nga ba talaga ang nasa isip ng isang beta male? 1. Ang psikolohiyang itinatago ng isang beta male, bakit sila laging natatabunan? Maraming lalaki ang hindi namamalayang unti-unti silang nagiging beta. Hindi dahil mahina sila sa pisikal na aspeto, kundi dahil unti-unti nang nagiging mahina ang kanilang isipan. Sa likod ng mahinahon nilang kilos at pagiging mabait, may tinatagong emosyonal na labanan ang pakiramdam na laging kulang, laging pangalawa at laging nasa anino ng iba. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng lalaki ay kadalasang lumaki sa kapaligirang kulang sa validation at male guidance. Kaya natutunan nilang iwasan ang conflict, maging overly agreeable at unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Habang tumatagal, nabubuo sa kanilang isip ang konsepto na okay lang kahit ako ang mag-adjust. Nakalaunan ay nagiging dahilan kung bakit sila hindi nakikita bilang leader o dominant figure. Sa lipunang may malinaw na socio-sexual hierarchy, ang mga beta males ay madalas nasa gitna o ilalim ng sistema. Sila yung mga taong marunong makisama pero bihirang igalang. Maayos silang kausap pero madalas hindi sinusunod. Ang masakit, madalas pa silang ginagamit ng mga mas dominanting personalidad dahil sa likas nilang kagustuhan na mapansin o mapatunayang mabuti silang tao. Ngunit ang totoo, hindi masamang maging mabait. Ang problema ay kapag ang kabaitan mo ay nagiging maskara para itago ang takot mong magpakita ng tapang. Ang mga beta males ay kadalasang takot sa rejection at failure. Kaya imbes na makipagsabayan, mas pinipili nilang magpahuli, umaasang balang araw may makakapansin din sa kanila. Sa psikolohiya, tinatawag itong learned helplessness. Isang estado kung saan naniniwala ang tao na wala na siyang kontrol sa mga sitwasyon, kahit meron naman talaga. At habang nananatili sila sa mindset na ito, mas lalo silang lumulubog sa pagiging invisible sa hierarchy ng lipunan. Ang unang hakbang para makawala dito ay awareness. Kapag naiintindihan mong may behavioral pattern ka na laging nagpapasuko sa'yo, doon ka lang magsisimulang magbago. Hindi mo kailangang maging alpha agad, pero kailangan mong matutunang huminto sa pagiging laging pangalawa sa sarili mong buhay. 2. Tahimik. Pero wasak ang mentalidad ng isang mahinang lalaki sa lipunan. Tahimik, kalma, walang reklamo, pero sa loob ng isip niya may unos na hindi niya maipahayag. Ito ang karaniwang larawan ng isang lalaking mahinahon sa labas pero wasak sa loob. Isang uri ng lalaki na natutong itago ang sakit dahil alam niyang sa lipunan ngayon, ang pagpapakita ng emosyon ay itinuturing na kahinaan. Sa psychology, tinatawag itong emotional suppression, isang depensang mekanismo kung saan pinipigilan ng tao ang sariling damdamin upang magmukhang matatag. Pero habang pinipigilan niya ang emosyon, mas lalo itong nag-iipon sa ilalim. At sa bandang huli, lumalabas ito bilang galit, depresyon o kawalan ng direksyon sa buhay. Ang ganitong lalaki ay madalas lumaki na walang outlet para ilabas ang emosyon. Bata pa lang, sinabihan na siyang huwag umiyak, maging matatag o lalaki ka, bawal yan. Kaya natutunan niyang itago ang lahat hanggang sa maging normal na sa kanya ang pananahimik. Pero sa katahimikan niyang iyon, unti-unti niyang nakakalimutan kung sino talaga siya. Sa lipunan, ang tahimik na lalaki ay kadalasang hindi pinapansin. Hindi dahil wala siyang halaga, kundi dahil hindi niya ipinapakita ang halagang taglay niya. Sa bawat pagkakataon na pinipili niyang manahimik imbes na ipaglaban ang sarili, nawawala ang boses niyang dapat ay maririnig. Ayon sa pag-aaral, ang mga lalaking ganito ay madalas nakararanas ng low self-worth. Lumalabas ito sa kanilang mga desisyon. Lagi silang nagdadalawang isip, takot magkamali, at umaasang may ibang gagawa ng hakbang para sa kanila. Ang tahimik nilang kilos ay hindi pala tandaan ng kapayapaan, kundi senyales ng matinding pagod sa loob. Ngunit may pag-asa. Ang unang hakbang ay tanggapin na ang emosyon ay hindi kahinaan. Ito ay mensahe ng katawan at isip na kailangang pakinggan. Kapag natutunan mong ipahayag ang nasa loob mo, unti-unting mawawala ang bigat ng pananahimik.
Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang tiisin, kundi sa kung gaano mo kayang harapin ang sarili mong katotohanan. Dahil minsan ang pinakatahimik na lalaki ay siya ring may pinakamatinding sigaw sa loob. 3. Ang lihim na sikolohiya ng mga lalaki na walang dominance. Hindi lahat ng lalaki ay ipinanganak na may presensya. May mga lalaki na kahit anong gawin tila hindi maramdaman ng iba ang kanilang autoridad. Tahimik sila, magalang at madalas sumusunod, pero sa ilalim ng maayos na imahe, may tinatagong psikolohikal na dahilan kung bakit sila hirap maging dominante. Ayon sa psychology, ang kawalan ng dominance ay hindi pala tandaan ng kabaitan, kundi resulta ng maagang karanasan sa rejeksyon o kontroladong kapaligiran. Kapag bata pa lang, sanay na ang isang lalaki na lagi siyang pinagsasabihan kung ano ang tama at mali, nawawala sa kanya ang kakayahang magdesisyon para sa sarili. Kaya pagdating sa hustong edad, nagiging mahina ang kanyang instinct na mamuno. Sa likod nito ay ang tinatawag na dominance inhibition, isang psikolohikal na kondisyon kung saan natutunan ng tao na iwasan ang anumang kilos na maaring magmukhang agresibo o mapagmataas. Ginagawa nila ito upang maiwasan ang conflict, pero sa proseso, nawawala ang kakayahan nilang ipagtanggol ang sarili. Sa lipunan ng ganitong uri ng lalaki ay madalas inaasahang magiging mabait, kalmado at sumusunod. Ngunit habang tumatagal, napapansin nilang kahit gaano sila kabuti, hindi pa rin sila ginagalang. Sa mga relasyon, sila ang laging nagbibigay. Sa trabaho, sila ang tahimik na gumagawa pero hindi nakikilala. At sa grupo, sila ang laging nakaupo sa gilid, tahimik na nakamasid. Ang problema ay hindi kakulangan sa kakayahan, kundi kakulangan sa tiwala sa sarili. Ayon sa behavioral psychology, ang dominance ay hindi likas, ito ay natututunan. Ito ay bunga ng kumpiyansa, assertiveness at kakayahang tumindig sa sariling desisyon. Kaya habang patuloy nilang pinipigilan ang sarili, mas lalo nilang pinapatunayan na sila nga ay nasa ilalim ng hierarchy. Ngunit ang lihim na hindi alam ng marami ay kayang magbago ang ganitong pag-iisip. Ang dominance ay hindi kailangang ipakita sa sigaw o agresyon. Minsan sapat na ang tahimik na kumpiyansa, ang paninindigang alam mong tama at ang kakayahang magsalita kapag kinakailangan. Ang tunay na dominance ay hindi tungkol sa pananakop, kundi sa kontrol sa sarili. At kapag natutunan mong pamunuan ang sarili mong isip, hindi mo na kailangang patunayan ang lakas mo sa iba. Dahil ang respeto ay hindi hinihingi, kundi kusa itong dumarating sa taong marunong manindigan. 4. Bakit ang ilang lalaki ay nawawala ang lakas ng loob sa harap ng ibang alpha? May mga lalaking sa normal na sitwasyon ay matapang, maayos at may tiwala sa sarili. Pero kapag nakaharap nila ang isang mas dominanting lalaki, bigla silang nananahimik. Ang dating matatag na paninindigan ay napapalitan ng kaba at pagdududa. Parang biglang nawawala ang lahat ng confidence na meron sila. Ang tanong, bakit? Ayon sa social psychology, ang ganitong reaksyon ay tinatawag na social dominance response. Ito ay likas na ugali ng tao na kusang bumaba sa hierarchy kapag naramdaman niyang may mas malakas na personalidad sa paligid. Hindi ito sadyang pagpapasuko, kundi isang subconscious adaptation na nagsimula pa noong unang panahon. Ginagawa ito ng utak para maiwasan ang conflict at mapanatili ang kaligtasan. Ang utak ng lalaki ay programmed para sukatin ang antas ng panganib sa kapwa lalaki. Kapag naramdaman niyang mas mataas ang energy, confidence o authority ng kausap niya, nag-a-activate ang kanyang instinct na umatras o magbigay daan. Ito ay bahagi ng tinatawag na dominance hierarchy. Isang natural na sistema ng lipunan kung saan automatikong nag-a-adjust ang bawat isa ayon sa lakas at presensya ng iba. Ngunit sa modernong panahon, ang ganitong instinct ay nagiging hadlang. Sa halip na makatulong, ito ay nagiging dahilan ng pagkabawas ng self-esteem. Ang ilang lalaki ay unti-unting natutong umiwas sa kompetisyon dahil sa takot na muling makaramdam ng pagkatalo o kahihiyan. At sa bawat pag-atras nila, mas lalong humihina ang kanilang paniniwala sa sariling kakayahan. Sa likod ng ganitong ugali ay kadalasang may nakatagong takot. Takot mapahiya, takot hindi tanggapin o takot makitang kulang. Ang ganitong emosyon ay kadalasang nagmumula sa maagang karanasan ng rejection o pangungutya. Kaya tuwing may presensyang mas malakas, ang utak ay agad na nagre-react sa pamamagitan ng pag-urong at pananahimik. Ngunit ang totoo, hindi kailangang matakot sa mga alpha personalities. Ang kailangan ay maunawaan kung saan nagmumula ang takot na iyon. Kapag alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino, unti-unti kang makakabawi ng kumpiyansa kahit kanino ka pa humarap. Ang lakas ng loob ay hindi tungkol sa pagsigaw o pagmamayabang. Ito ay tungkol sa tahimik na paninindigang alam mong may halaga ka, kahit walang kailangang ipakita o patunayan. At kapag natutunan mong panindigan yun, wala ng alpha o hierarchy na makakapagpababa ng tingin mo sa sarili. 5. Ang beta mindset. Paano nabubuo ang isang lalaki na takot sa power?
Ang takot sa kapangyarihan ay hindi palaging halata. Minsan, ito ay nakatago sa mga simpleng kilos ng isang lalaki. Ang madalas na paghingi ng permiso, ang labis na pag-iingat, at ang ugaling laging nagpapasakop sa kagustuhan ng iba. Sa unang tingin, parang respeto. Pero sa ilalim nito may malalim na psikolohikal na dahilan, takot sa kapangyarihan. Ang ganitong takot ay nagsisimula sa pagkabata. Ayon sa developmental psychology, ang isang bata na lumaki sa ilalim ng sobrang kontrol o madalas na pinapagalitan ay natutong i-associate ang power sa sakit at rejection. Kaya habang lumalaki, iniiwasan niyang maging dominante o assertive dahil sa isip niya ang pagiging makapangyarihan ay katumbas ng pagiging masama o mapang-api. Unti-unti, nabubuo ang tinatawag na beta mindset, isang uri ng pag-iisip kung saan mas komportabling magpasakop kaysa manguna. Ang ganitong lalaki ay natutong umiwas sa confrontation at mas pinipili ang katahimikan kahit kailangang magsalita. Sa ganitong paraan, hindi nila napapansin na unti-unti nilang binibitawan ang kontrol sa sarili nilang buhay. Sa mga relasyon, sila ang laging nagbibigay, laging umuunawa, at madalas din silang nauubos. Sa trabaho, sila ang tahimik na nagtatrabaho sa likod, habang ang iba ang nakakatanggap ng kredito. At sa lipunan, sila ang hindi napapansin kahit sila ang may kakayahan. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil takot silang gamitin ang lakas na meron sila. Sa behavioral psychology, tinatawag itong learned submission. Isang pattern ng pag-iisip kung saan iniisip ng tao na ang pagsunod ay mas ligtas kaysa sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Ito ay uri ng self-protection, isang paraan ng pag-iwas sa rejection o conflict. Pero habang pinoprotektahan nila ang sarili, mas lalo nilang hinahadlangan ang sariling potensyal. Ang totoo, ang power ay hindi masama. Ito ay neutral, depende sa kung paano mo ito ginagamit. Ang tunay na problema ay hindi ang kapangyarihan mismo, kundi ang pananaw ng taong natatakot dito. Kapag natutunan mong yakapin ang kakayahan mong mamuno, hindi bilang dominasyon kundi bilang responsibilidad, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Ang pagiging beta ay hindi sentensya. Ito ay resulta ng nakaraang karanasan at tulad ng anumang mindset, maaari itong baguhin. Kapag nagsimula kang maniwala na may halaga ang boses mo, unti-unti mong mabubura ang takot sa power. At sa sandaling iyon, hindi mo na kailangang maging alpha para maging totoo. Kailangan mo lang yakapin ang sarili mong lakas. Ang lakas na matagal mo nang tinatago sa takot mong gamitin ito. 6. Psychology ng isang weak male. Bakit sila madaling mamanipulate? May mga lalaki na sa unang tingin ay mabait, maunawain at madaling lapitan. Pero sa likod ng mabuting imahe nila, madalas silang nagiging biktima ng manipulasyon. Sila yung mga taong madaling kontrolin, madaling pasunurin, at madalas ginagamit ng iba ng hindi nila namamalayan. Ang tanong, bakit nga ba madali silang mamanipulate? Ayon sa psychology, ang ugat nito ay emotional dependency. Ito ay isang kalagayan kung saan ang isang tao ay labis na umaasa sa emosyonal na koneksyon ng iba para maramdaman ang kanyang halaga. Ang ganitong lalaki ay hindi kumikilos base sa sariling prinsipyo, kundi base sa kung ano ang makakapagpanatili sa atensyon o pagmamahal ng ibang tao. Kaya kahit niloloko na o ginagamit na siya, mas pinipili niyang manahimik kaysa iwanan ng relasyon o sitwasyon. Sa kanilang isipan, ang pagtutol ay katumbas ng pagkawala. At dahil takot silang maiwan, madali silang sumusunod sa kahit anong utos o kagustuhan ng taong mahalaga sa kanila. Ito ay isang uri ng psychological submission, kung saan inuuna nila ang kapayapaan kaysa sa katotohanan. Sa ganitong paraan, mas napapanatili nila ang koneksyon, kahit kapalit nito ang pagkawala ng sariling dignidad. Ang mga weak males ay kadalasang lumaki sa environment na kulang sa validation. Hindi sila natutong manindigan dahil sa tuwing ginagawa nila ito, may kapalit na sakit o rejection. Kaya habang lumalaki, natutunan nilang iwasan ang conflict at unahin ang approval ng iba para lang makaramdam ng halaga. Ito ang dahilan kung bakit madali silang manipulahin. Dahil ang validation ay nagiging sandata laban sa kanila. Sa relasyon, madalas silang nabibiktima ng emotional control. Ang isang simpleng, kung mahal mo ako, gagawin mo ito, ay sapat na para makuha ang gusto ng kabilang panig. Sa trabaho, sila yung mga laging pumapayag sa dagdag na gawain, kahit alam nilang inaabuso na sila. At sa lipunan, sila ang mga tahimik na gumagawa sa likod, habang ang iba ang nakikinabang sa kanilang kabaitan. Ngunit ang kabaitan na walang hangganan ay hindi kabutihan. Ito ay kahinaan. Ang tunay na kabaitan ay may kasamang paninindigan. Ang marunong tumanggi ay hindi masama, dahil ito ang unang hakbang para magkaroon ng respeto ang iba sa iyo. Upang makawala sa cycle ng manipulasyon, kailangan munang tanggapin na ang pag-ibig o respeto ay hindi kailangang bilhin sa pagsunod. Ito ay ibinibigay sa taong marunong magtakda ng hangganan. Kapag natutunan mong sabihin ang salitang hindi, hindi ka nagiging masama.
nagiging totoo ka lang sa sarili mo. At sa sandaling iyon, hindi ka na magiging biktima ng mga taong umaasa sa iyong kahinaan. Bagkus ikaw na ang magsisimulang mamuno sa sarili mong buhay. 7. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi umaangat ang ilang lalaki sa hierarchy. Sa bawat grupo, trabaho o relasyon, laging may mga lalaking hindi umaangat. Hindi dahil kulang sila sa talino, talento o kakayahan, kundi dahil may mas malalim na dahilan sa likod ng kanilang pagkapirmi sa parehong posisyon. Ang iba ay nagtataka kung malas lang ba sila, pero ayon sa psychology, hindi ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa mindset. Ang unang dahilan ay ang fear of judgment. Maraming lalaki ang may kakayahan pero takot mapahiya. Takot silang magkamali kaya mas pinipili nilang huwag subukan. Sa ganitong paraan, iniwasan nila ang pagkabigo, pero kasabay nito, iniiwasan din nila ang tagumpay. Ang takot na mapuna ay nagiging invisible chain na pumipigil sa kanila para umangat sa hierarchy ng lipunan. Ang ikalawang dahilan ay comfort addiction. Ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng seguridad. Kaya kahit hindi sila masaya o kontento, hanggat komportable ang buhay, nananatili sila roon. Ang problema, ang comfort zone ay parang kulungan na may magagandang pader. Maganda sa paningin pero hadlang sa paglago. Ang ikatlo ay lack of self-belief. Maraming lalaki ang lumaking walang validation. Kaya kahit gaano sila kagaling, hindi nila ito nakikita. Ang boses sa isip nila ay laging nagsasabing, hindi ako sapat, hindi ko kaya, o may mas magaling kaysa sa akin. At dahil sa paniniwalang ito, hindi nila nakikita na ang tunay na kalaban ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili nilang pagdududa. Ayon sa behavioral psychology, ang hierarchy sa lipunan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas o pera, kundi sa internal dominance. Ang kakayahang pamunuan ang sarili mong takot, ugali at disiplina. Ang taong marunong kontrolin ang sarili ay kusang umaangat kahit walang intensyon na manguna. Ngunit ang mga lalaking hindi umaangat ay kadalasang biktima ng sariling pag-iisip. Kahit bukas na ang pinto ng oportunidad, hindi sila makalakad dahil naniniwala silang hindi sila karapat-dapat. Ang ganitong mindset ay parang invisible ceiling. Ikaw mismo ang humahawak sa ulo mo para hindi ka makaahon. Ang unang hakbang para umangat ay awareness. Kapag alam mong ikaw mismo ang pumipigil sa sarili mo, magiging mas madali nang bitawan ang mga limitasyon. Hindi mo kailangang maging alpha agad. Ang mahalaga ay nagsisimula kang kumilos kahit maliit na hakbang lang. Ang hierarchy ng lipunan ay hindi para sa iilan lang. Ito ay para sa mga taong may lakas ng loob na lumabas sa comfort zone. At sa sandaling tanggapin mo na ang halaga mo ay hindi galing sa tingin ng iba, doon ka palang tunay na aangat hindi dahil gusto mong mangibabaw, kundi dahil natutunan mong maniwala sa sarili mong kakayahan. 8. Tahimik na. Insecurity. Ang beta male na nagkukunwaring malakas. Tahimik, hindi maingay. Pero sa likod ng bawat ngiti niya may takot, may insecurity, at may hindi niya kayang ipakita sa mundo. Ito ang kwento ng isang lalaking gustong magmukhang malakas, pero sa loob niya wasak na wasak. Sa psychology, tinatawag itong compensatory behavior kapag ang isang tao ay nagpapakita ng labis na kumpiyansa o lakas para itago ang tunay na kahinaan sa loob. Ang ganitong uri ng lalaki ay kadalasang lumaki sa environment na pinahahalagahan ang dominance at confidence. Kaya kapag naramdaman niyang kulang siya ron, gumagawa siya ng panlabas na imahe, isang mask of power. Mapapansin mo, madalas silang mag-post ng mga bagay na nagpapakita ng status, gym flex, pera, o kahit mga salitang parang alpha. Pero kapag mag-isa na, doon lumalabas ang anxiety. Doon niya iniisip kung sapat ba siya, kung may silbi ba siya, at kung kailan siya mapapansin. Ayon sa psychology, ito ay tinatawag na imposter syndrome, isang pakiramdam na hindi mo deserve ang respeto o tagumpay na meron ka, kahit pa pinapakita mong kaya mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming beta males ang nagkukunwaring confident, pero sa loob, mababa ang self-worth. Kapag may mas dominanteng lalaki sa paligid, bigla silang nagiging tahimik. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil takot silang mapahiya o mapagtanto ng iba na hindi sila ganoon kalakas tulad ng ipinapakita nila online o sa barkada. Ang nakakatakot dito, habang mas pinipilit nilang magmukhang malakas, mas lalong lumalalim ang insecurity. Kasi sa bawat araw na niloloko nila ang mundo, niloloko rin nila ang sarili nila. Kaya kung isa ka sa mga lalaking ganito, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging maingay o sa pagpapakita ng power. Ito ay nasa kakayahan mong tanggapin ang sarili mo kahit alam mong hindi ka perpekto. Ang tunay na alpha ay hindi nagkukunwari, siya ang marunong humarap sa sarili niyang kahinaan at gawing dahilan para lumakas. 9. Ang evolutionary trap ng beta male.
Paano sila naiiwan sa social game? Sa bawat yugto ng kasaysayan, laging may mga lalaking umaangat at may mga lalaking naiiwan. Hindi dahil mahina sila sa katawan, kundi dahil mahina sila sa laro ng isip, ang tinatawag nating social game. Ang beta male ayon sa evolutionary psychology ay isang produkto ng evolutionary trap. Ibig sabihin, ang kanilang ugali at mindset na minsang nakatulong sa survival ng kanilang mga ninuno ngayon ay nagiging dahilan ng kanilang pagkabigo. Noong sinaunang panahon, hindi lahat ng lalaki kailangang maging dominante. May mga lalaking tahimik, sumusunod at maasahan sila ang mga tagapangalaga ng tribo, ang mga tapat at mapagkalinga. Ang ganitong ugali ay kapakipakinabang noon dahil ang lipunan ay nakabatay sa kooperasyon. Ngunit sa modernong mundo ngayon, kung saan ang kompetisyon at social status ang sukatan ng halaga, ang ganitong ugali ay madalas nagiging sagabal. Ang beta male ay kadalasang nagiging stuck sa comfort zone. Ayaw nilang pumasok sa conflict, takot silang mag-risk, at mas pinipili nilang mag-observe kaysa kumilos. Ang problema sa modern society, ang hindi kumikilos ay unti-unting nawawala. Hindi dahil walang kakayahan, kundi dahil natatalo sila sa laro ng perception. Ayon sa social psychology, ang mga taong may mababang dominance motivation ay madalas hindi napapansin sa grupo. Kahit may ideya sila, madalas itong binabaliwala. Kasi sa mundo ng tao, hindi sapat ang may alam, kailangan mo ring ipakita na kaya mong manguna. Ito ang tinatawag na evolutionary mismatch, kapag ang likas na katangian ng tao ay hindi na akma sa modernong sistema. Ang dating kababaang loob at pagsunod na dati ay nakakatulong sa survival, ngayon ay nagmumukhang kahinaan. At dito nahuhulog ang beta male sa pagitan ng pagiging mabuting tao at pagiging malakas na leader. Gusto nilang tanggapin ng lipunan, pero ayaw nilang makipagkumpetensya. Gusto nilang maramdaman ng respeto, pero takot silang ipaglaban ito. Ang resulta, naiipit sila sa trap ng sariling pag-iisip, hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil ayaw nilang maniwala na kaya nila. Kaya kung nararamdaman mong parang naiwan ka sa social game, tandaan mo ito. Ang evolution ay hindi tungkol sa pinakamalakas, kundi sa pinakamarunong mag-adapt. At sa panahon ngayon, ang tunay na survival ay nagsisimula sa pagharap sa sarili mong takot at pagbabago ng mindset mo. 10. Ang beta complex. Paano nabubuo ang utak ng lalaki na laging pangalawa? Laging nasa likod, laging pangalawa, laging taga-suporta pero hindi kailanman bida. Ito ang tinatawag ng mga psychologist na beta complex, isang mental pattern kung saan ang lalaki ay unconsciously tinatanggap na hindi siya kailanman magiging una. Ngunit paano nabubuo ang ganitong utak? Hindi ito basta-basta ugali lang. Ito ay kombinasyon ng upbringing, social conditioning at paulit-ulit na psychological reinforcement. Ayon sa developmental psychology, maraming lalaki na nagkakaroon ng beta complex ay lumaki sa environment na pinapaboran ng tahimik, masunurin at hindi palaban. Bata pa lang tinuruan silang huwag maging agresibo, huwag sumagot at huwag makipagkumpetensya. Sa una maganda itong pakinggan kasi magalang sila, kalmado at marunong makisama. Pero habang lumalaki, nagiging problema ito dahil nawawala ang sense of self-assertion o kakayahang ipaglaban ang sarili. Kapag paulit-ulit nilang nararanasan na mas pinapakinggan ang mas malakas o mas dominanting tao, unti-unting nai-embed sa utak nila ang ideya na mas okay na maging pangalawa kaysa ma-reject. At dito nagsisimula ang mental loop na tinatawag na beta conditioning. Sa neuroscience, may kinalaman dito ang dopamine system ng utak. Kapag nasanay kang hindi makakuha ng reward sa pakikipagkumpetensya, ang utak mo ay nag-a-adjust, tinatanggap niyang hindi sulit ang pagsubok, kaya pinipili nitong umiwas. Ang resulta, unti-unting nawawala ang drive para manguna. Sa relasyon, trabaho at social life, makikita mo ito sa mga lalaking laging support type. Sila yung laging available, laging nagbibigay, pero bihirang makatanggap ng parehong effort pabalik. Hindi dahil mabait sila, kundi dahil sa loob-loob nila naniniwala silang hindi sila sapat para maging the main man. Ito ang nakakalungkot na katotohanan ng beta complex. Ito ay self-sustaining. Habang mas tinatanggap mong pangalawa ka, mas nagiging totoo ito sa realidad mo. At habang nananatili ka ron, mas lumalayo ang posibilidad na maging una. Pero tandaan, ang utak ay nababago. Ang neuroplasticity ay nagsasabing kaya mong baguhin ang wiring ng isip mo sa pamamagitan ng bagong mga karanasan at paniniwala. Ang unang hakbang, tigilan mong paniwalaan na hanggang pangalawa ka lang. Kasi sa psychology, hindi importante kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga kung paano mo babaguhin ang sarili mong kwento. At minsan, ang unang hakbang para maging una ay ang maniwalang kaya mo. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa sarili.
Hindi mo kailangang maging perpekto para lumakas. Ang kailangan mo lang ay awareness dahil kapag alam mo kung saan ka nang gagaling, malalaman mo rin kung saan ka dapat patungo. Sa bawat kwento ng human psychology, may leksyon na pwedeng baguhin ang pananaw mo sa buhay. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.